Hallelujah. Praise God. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much for allowing me again to bring the message of the Lord to all of you. It's a great privilege for me. Hindi ito basta-basta. And I believe it is the Lord who has set this time for all of us to hear His Word. Hallelujah. Amen po ba? Amen. And I believe He will not fail us. He will not fail me. He will not fail His Word, His purposes for us today. And I believe God has already prepared our hearts and our minds for us to receive the message. Actually, I have to confess to you, kasi sumusunod ako doon sa inyong theme. Nagawa ko na, may outline na ako even a week ago. Kaya lang nagtataka ako. Overnight, hindi ko siya mabuo. The very first time na nangyari sa akin. For me, sa tagal-tagal na rin na pag-preach, madali-dali na lang sa akin yung maghanda ng message. At dahil nandyan ang Holy Spirit, nagpa-flash na lang siya sa mind ko at nakikita ko yung word and then binubuo ko. Pero ito yung karanasan ko kaiba. So, Lord, bakit ganito ang naranasan ko? And then, there's an impression of my heart na that is just the message. And then, I browsed the scripture and then I found the message for you. Amen. Praise God. I believe this church is a Pentecostal church, meaning we believe in the gifts of the Holy Spirit. We believe in the Holy Spirit. We believe in the baptism of the Holy Spirit, and etc. And this is good for all of us bilang mga anak ng Diyos. Why? Because our God is a supernatural God. And being His children, being His people, it is but natural for us to experience the natural move or the supernatural move of God. Hallelujah. So be excited because I believe the message really that I'm going to bring to you is from the Lord. And I actually entitled the message. Okay, yan. So yun po yung message ngayon. No? What we have in the very near future. And it is subtitled, Eagerly and Perseveringly Awaiting. Magtatanong ako sa inyo, nasubukan nyo na ba na nasa hospital, tapos nakikita ang isang mahal sa buhay, kamag-anak man o kaibigan, na fighting for his or her life. And then, nakaranas na ba kayo na mawala ng mahal sa buhay? Tapos, Kristiyano ka naman, nagpe-pray ka naman, bakit hindi ako pinagbigyan? Nangyari din po yun sa akin nung umalis yung nanay ko. At nung dinala siya sa hospital, and I prayed, Christian naman ako, I had the faith in my heart that God is going to heal her and able to heal her. And then, hindi ako sinagot ng Panginoon. Tayong lahat ay dumadaan sa suffering, and I believe wala po ditong exempted. It could be on a different level, a different degree, and a different experience. But yet, all of us go through suffering. Amen po ba? Sino po dito ang nakaranas na mag-suffer? Pakitaas po ang kamay. Amen. Ang daming suffering, di ba? Financial suffering, relational suffering, spiritual suffering. And I will be reading from Romans chapter 8, verse 18 to 25.
Yan. Ito po nakasulat dito, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also, who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. For we were saved in this hope. But hope that is not seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance." And then, sa last slide natin, sa ating word, likewise, the Holy Spirit also helps, or the Holy Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows the mind of the Spirit, because He makes intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, these He also called. Whom He called, these He also justified. And whom He justified, these He also glorified. God bless the reading of His Word. Praise God. So, okay, so yan po yung ating tututukan ngayon. Sa unang talata, the very first verses, sinabi dyan ni Apostle Paul, no? For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? So, meron tayong hinintay. We are supposed to be expectant. We are supposed to be awaiting with this great hope. Huwag natin itong maisantabi, that we are awaiting for that day. Amen? Na kahit na ano pa ang ating naranasan na suffering, kahit na ano pa ang struggles na mayroon tayo, or any weaknesses na mayroon tayo, ang sabi ng talata, hindi daw ito maikumpara. This will never be compared. Can never be compared. Saan? To the glory which is going to be revealed in us. So yung mga sufferings natin, inaalaw ni Lord. At sa kaloob-looban natin, siya ay gumagawa para kuminang tayo. Kuminang yung ating kalooban. At kasunod yung panlabas natin, yung puso natin na umiibig, ginagawa niya totoong umibig. Yung puso natin na sinasabi may habag, ginagawa niya na tunay na habag. Or compassion, or pity. Amen? Hallelujah. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya kapag may pagsubok, kapag may trials, may testing, and then you suffer, diba? Pwede pa rin tayo magpasalamat. Lord,
thank you for this suffering because within me, you are working. Within me, you are making me, my character shine as you are. Amen? Kasi kung minsan, yung sinasabi natin na character ni Lord, na dapat meron na tayo kahit na konti, kung minsan parang wala naman. Just like yung habag, di ba? Recently, we are rocked by this corruption. Tapos ang dami mga Kristiyano, even in Facebook, naghahatol sila. Di ba? At nakalimutan natin na kinahabagan lang tayo ng Panginoon. Amen? Rather than cursing these people who were sinning just like us before we were sinners. Kailangan nila ng panalangin. Kaya dito, ini-expose ni Lord. God is exposing our hearts what we are already in our sanctification. Totoo ba tayo na may habag? Nakagaya ng habag ng ating Panginoon na paulit-ulit niya na ini-extend sa atin sa bawat pagkakataon. In every moment, in every situation that we sin and hurt the heart of God. Amen? And God is working in us. At ang sabi, sa darating at hindi na magtatagal, we're going to see the surpassing glory that we have, that God is working in us. Amen? Praise God. Wala bang palakpak si Lord? Kausapin mo ang katabi mo kung matapang kang kausapin siya. Sabihin mo, yung kaningningan mo ngayon, parang nahiya yata kayo. Hindi ba kayo close dito sa isits? Joke lang. Okay. So, sabihin mo, yung kagandahan mo ngayon, o kagandahang lalaki kasama ang kalooban, sabihin mo, grabe pa ang darating. Amen po ba? Na kung masasabi mo, ang bait-bait ko ng husband, kasi nagpo-provide ako, I love my wife, the more na kapag dumating yon, talagang totoong ang pag-ibig mo ay kagaya na ng pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? Praise God. Glory to God. Yan. And then, dito sa sumunod na talata, ang sabi dito, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So, all around us, makikita nyo na bakit ganito na? Palala ng palala. Yung weather natin. Tama ba? Yung dating yung mga lugar na hindi binabaha na. Ang Middle East, binabaha na. Tapos yung ating mga malalamig na lugar, yung mga mountain-like ice, wala na sila. Kakaiba na ang init ngayon. Ang situation ng atmosphere, kakaiba na. And these are all creation affected by the fall of man. And all this creation are longing to the day when you and I are going to be revealed na tayo pala ang mga anak ng Diyos. And together with it, mapalaya din yung sinasabing creation na nabubulok. Kaya nga, may kabulukan, may corruption sa Malacanang, may corruption sa Senado, may corruption sa Kongreso, at kahit na sa church, may corruption. Sapagkat hindi naman lahat talaga, wala pa tayo, hindi pa tayo nakarating sa perfection. Amen? But ang sinasabi ng talata, lalaya tayo mula sa corrupt world, sa corrupt place, sa corrupted world, corrupted earth because of sin. Kaya unti-unti,
gumagawa ang Lord sa atin para yung corruption ay mawala at ikaw ay magiging tunay na malaya. Ang dami ngayong struggles, ang dami ngayong addiction, sexual addiction, rampant, di ba? 500% plus ang tinaas ng HIV infection natin. Tayo na ang number 1. Samantalang tayo ang Christian nation. Amen? Ang Thailand, pababa ng pababa. Sila dati ang number 1, pero ngayon Philippines. Ano ang nangyayari? There is corruption. Amen? And only God can liberate us from this corruption. Unless these government officials be delivered from corruption by the Lord, by the Holy Spirit, we can expect all these things will just be recurrent. Paulit-ulit lang yan kahit na sino pa ang papalit. Kasi corrupted ang kalooban. But glory be to God, there is a good news. Hindi na po magtatagal. Wala na po yung corruption na yan. All these things happening around us, sinabi ni Jesus. Yung mga signs, the birth pangs. Di ba yung babae kapag malapit nang magluwal, malapit nang lumabas, yung hinihintay na buhay na nasa loob, na pinaghahandaan, hindi ba dumadaan siya sa sakit? Amen? Ganon tayo ngayon, dumadaan tayo sa pain, sa groaning of our spirits. Di ba? Umiiyak tayo, sa panalangin, umiiyak tayo, Lord, kailan pa? Lord, paulit-ulit na lang ba kami na ganito sa Pilipinas? Lord, ganito na lang ba na lubog kami? Ngayon, mas marami na ang lugar na nalulubog. Lord, bakit ganon? May mga kamag-anak, mga anak na mga Kristiyano. Bakit may addiction? May mga drug addicts. Di ba? May addiction sa pera, nagsusugal. Mayroong anxious, mayroong depressed na mga Kristiyano. Amen. Why? Kasi there is yet corruption in us. And God would allow all these things, though negative, but in them, God is working out. Working in us para tayo tuluyan ng lumaya sa corruption. Amen? Di ba? Ang mundo ngayon parang hindi na masarap tirahan. Dati-rati, nangarap, punta ako ng Canada, mapayapa doon, zero crime, pero now, hindi na ganun. America, iniisip ng tao, but America is no longer safe as it was before. Kahit saan ka pumunta, wala ka nang maisip pa. Lahat nandyan. Sa lahat ng sulok ng mundo, nandyan yung threats of aggression by a nation, by a country. Even in our situation, China is there. Anytime, nakakasama ng loob. Di ba? Kasi parang baliwala tayo. No? Tinatakot tayo. Nakakasama ng loob yun, di ba? Pero sa lahat ng mga yan, may ginagawa ang Panginoon sa atin, lalo na sa mga Kristiyano. How do we respond to all this situation? Hayaan ba natin na sa pagkabulok ng kapaligiran natin, tayo rin ay mabubulok samantalang nasa atin na ang Holy Spirit, nasa atin na ang kapangyarihan ng Panginoon, nasa atin ang salita ng Diyos, nasa atin ang grasya ng Panginoon, nasa atin ang habag ng Diyos, kung kaya't kakayanin natin, kaya natin na magbago, kaya natin na lumaya sa corruption. Corrupt world. Hindi na magtatagal itong katawan na ito na tumatanda. Luminipis ang buhok. Tama pa. Kumukulubot. Hindi magtatagal. Lalaya na ako dito. Kayo ba, hinihintay niyo yun? Nalalaya tayo sa karamdaman, sa anxiety, sa fear, sa addiction.
ang Pilipinas lalaya na at totoong makinang perlas ng silanganan. Amen po ba? Hallelujah. Ayan siya sabi ng talata na yan. It's going to be a glorious freedom, a glorious liberty na wala ka ng struggle. Malaya ka na. Lord, salamat sa kalayaan. Diba, nilulong natin ito. Ang kaloob-looban natin, kung minsan, minsan sinasabi ko, Lord, kailan? Sana dumating ka na. Kaya lang kung minsan, ipinaalala sa akin ng Lord, bakit nagawa mo na ba ang dapat mong gawin? Yung assignment mo, nagampanan mo na ba? Is the Great Commission already finished by you? Hello? Praise God. So, it's an unparalleled victory. Tagumpay para sa ating lahat. Amen? Praise God. Ito ang sinasabi din ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:54. So when this corruptible has put on incorruption, kung itong nabubulok ay magsuot na ng hindi mabubulok, at itong mamamatay ay magsuot na ng hindi na mamamatay. Naganap na raw ang nakasulat. Ang nakasulat, death is swallowed up in victory. Death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Malapit na tayong lumaya. Amen. Kasi nandyan na, nagbabadya na ang lahat ng signs. Ang sinabi ng Panginoon, all these signs is going to come, the birth pangs of our glorious liberation. Amen po ba? And then, papasok ang 7 years tribulation. And then, it could be, iba-iba ang ating paniniwala, magaganap ang rapture, pre-tribulation, mid-tribulation, or even post-tribulation. Whatever your belief be, siguraduhin mo na ma-rapture ka. Amen? Hallelujah. Tanungin mo ang katabi mo, sabihin mo, sigurado ka ba? Kung mayroon tayong pananampalataya na tuloy-tuloy, hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga kakayanan, kundi sa Panginoon, sa banal na Espiritu ng Diyos, sa pangako ng Diyos, at tayo ay kusa na magsasubmit sa Kanya, mag-yield sa Kanya, I believe you are ready. Amen? When the last sound of the trumpet is heard, for sure, we are going to be, all of us here, gone, and then to be with the Lord. Amen? Receiving our glorified bodies. And that body is a different body, amazing body. Ito yung sinasabi din ni Isaiah. Okay, ano ang sinabi dito? Lang po. In Isaiah 25 verse 8, ang sabi, He will swallow up death forever. And the Lord God will wipe away tears from all faces. In Hosea 13 verse 14, it says, I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be your plagues. O grave, I will be your destruction. So maliwanag po yan. It's a prophecy about Israel, na mismong ang Israel ay maliligtas din ng Panginoon. Sa Tagalog, sinasabi ng Panginoon, tutubasin ko kayo mula sa kapangyarihan ng libingan.
tutubusin ko kayo mula sa kamatayan. O kamatayan, ako ang iyong maging salot. At libingan, ako ang iyong maging kawasakan. Si Lord ang magdi-destroy. And in Christ Jesus, God has already destroyed the power of sin, the power of death. Hallelujah. Praise God. Yan. And then, dito sa Romans 8:24, anong sinabi dito? For we were saved in this hope. But hope that is not seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. In this particular text, ilang beses na ulit yung hope? 4 times. Ito yung pag-asa natin ng buhay na walang hanggan. Ito yung pag-asa natin ng ng sinasabing pagbabalik ng Panginoon at tayo ay bibigyan niya ng panibagong katawan. Amen? In Titus chapter 2 verse 11, ito yung sinasabi ni Apostle Paul, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Si Jesus yon. Amen? Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, huwag nating kalimutan, darating na ito. Lagi natin itong aasamin at pananabikan. Amen? At may gagawin tayo upang maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. Hindi na magtatagal yung sinasabi natin na glorified body. Alam nyo, meron kaming kasama sa church before sa Laguna. Nagplan kami ng church doon sa Laguna. And then, na-stroke yung isang kasama namin na talagang napakasipag sa gawain. So, she's so diligent. Alam niyo ba, hanggang ngayon, kasi nagkaroon siya ng hindi lang stroke, kundi aneurysm. May talaga, may sumabog. Tapos, inoperahan, nagbakasakali. Nakaligtas naman, pero gulay siya. Hanggang ngayon, 12 years na siya na nakahiga lang. Tapos parang bata. Imagine mo yan. Bakit ganon? Bakit inaalaw ng Panginoon yung ganon? Kristyano naman tayo. Yung pamilya, halos naubos na yung kanilang properties. Tapos napag-abroad, buti nakapag-abroad hanggang ngayon, inaalagaan, malaki pa rin ang gastos. But I believe may ginagawa ang Panginoon. At ang babaeng ito na nagsasuffer ngayon physically, I am sure, kasi talaga ang faith na ay nandyan, I'm sure na hindi magtatagal, tatanggap siya ng sinasabi natin na glorified body. Amen? Praise God. Hallelujah. Pagkatapos, mga kapatid, kahit na tayo ay dumadaan sa suffering, may sinasabi dyan sa talata din na binasa natin. Anong sinabi? Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows the mind of the Spirit is because He makes intercession for the saints according to the will of God. Just 2 weeks ago, dumaan na. Or 3 weeks na. Ang sabi ko, kasi nasanay tayo doon sa prayer meeting na online. Tapos nakabalik na sa
face-to-face prayer meeting. Tapos, dahil sa galing sa online, masyado kang dinumero. Ayusin yung pagsasalita, yung preaching, yung prayer, kasi may nakikinig, may nanonood. Pero hindi yung ganun eh. Amen? Sabi ko, balik na tayo sa kung ano tayo. Yung kapag naranasan natin si Lord, na nandyan si Lord, makapangyarihan, yung presensya nandyan, na umiiyak tayo, nagtatravel tayo, nagugroan tayo. And true enough, mga kapatid, pumalik na kami doon. Ayaw na namin yung dinumero kasi hindi natin pwedeng lagyan ng numero si Lord. Lord, ganito yung gawin mo. Secondly, itong gagawin mo. Hindi ganun eh. Because He is Lord. Amen? When He moves. Di ba yung bumaba ang Shekinah glory? Saan? Nung i-dedicate ang temple. Ano nangyari? Anong sinabi? Nung nandun na ang cloud of glory or cloud of the Shekinah glory, ano nangyari? Wala nang nagawa ang mga priest. Yung mga seremonya nila, bali wala. Kasi ang sabi ni Lord, andito na ako. Ako ang mag-minister. Amen? At tuwang-tuwa ako kasi balik na kami doon na talagang kapag pinagpipray ang bagyo, talagang lumuluhod ka. Umiiyak ka kasi naranasan mo yung burden ni Lord. Ayaw ni Lord na may mapahamak. Ayaw ni Lord na may mawasak. Because He is the God who saves. He is the God who heals. He is the God who provides. Tapos mawasak. May kawasakan lang kasi ang tao, gawa-gawa yan ng tao. And then we, as the people of God, cry out to God, groan, travail in the Spirit, Lord, intervene. And I believe God heard our prayers. Ito nakaraang bagyo lang, malakas yun, di ba? Pero ang dami talaga nagpipray. Nagpipray kayo, nagpipray din kami. Talagang umiiyak kami sa Panginoon. Sa loob ng kwarto, talagang iyak kami, talagang ano. And then, may bumababa na kapayapaan. Sinasabi ng Lord, yes, I already have answered you. Amen? Gaya nitong scandal natin, iniiyak namin yan sa Panginoon. Kasi hindi yan pa pwede na parang yung prayer pa rin natin dati na, Lord, we pray. Lord, save our country. Hindi ganun. Amen? Yun yung sinasabi dyan. Hindi daw tayo talaga marunong manalangin ng wasto, lalo na kapag nagsasuffer ka. Di ba? Pero may sinasabi dyan, pwede tayong humibik lang, pwede tayo na talagang iiyak lang sa Panginoon and then naintindihan nyo ng Panginoon at yun ang panalangin na buo, klarado sa Diyos. Eksaktong panalangin at tinatanggap niya. Amen po ba? Gusto ko tong sabihin sa inyo. When I was pondering about the message, I'm thinking about you. Merong message si Lord sa akin at sa inyo. Go back to your roots. You're children of God. The Holy Spirit is living in you, living in us. You believe in the gifts of the Holy Spirit, operate in it. Diba? Because we belong to God, to our supernatural God. So also, we experience the supernatural. So we can prophesy, we can express or utter word of knowledge, word of wisdom. We can pray for the sick, and they are healed. We can see visions. Amen? Maliwanag yun. Ang sabi ng Panginoon sa akin. And I have to tell you this. Go back to your roots. Practice what you have been practicing. Hindi po kami nag-usap ni Pastor James. It just came to me instantly. And then I saw a vision. I saw people, many of you, hindi ko lang makita yung mga mukha, many of you rose up,
rose up. And I believe this is the message of the Lord. That in these last days, sapagkat ganun kayo, sumasampalataya sa kapangyarihan ng Holy Spirit, the Lord is going to use you. Amen. That you are going to rise up in power, in the gifts of the Holy Spirit, you are going to operate in those gifts. Kasi ito talaga yung gusto ng Panginoon. You read through the book of Acts. It's the Spirit directing. It's the Spirit working in them. So they worked in signs and wonders. Amen po ba? Galit po ba kayo sa akin? I have to tell you this. At ang alam ko, ito rin yung sinasabi ng Lord sa akin. Because I am a Pentecostal too. Amen? Hindi nyo pa siguro ako nakita na sumayaw. Kasi nagpipigil. Grabe ako kung sumayaw. And that is dancing in the Spirit. And as I would dance in the Spirit, grabe ang naranasan ko. I would see the throne of God. And in those times na nandyan na ako sa harap ng Lord, doon ako nag-worship. And then I would petition the King. Amen? Makapangyarihan ang church na ito. Ang United Bethel people of God are powerful because the Lord is powerful. The Holy Spirit is living in you. Rise up to your calling. Rise up to your anointing. Rise up to what you are. Go back to the roots. Ganon kayo tinawag ng Panginoon. Plus the knowledge of the Word of God. Di ba? May mga kapatiran tayo, di ba? Kanya-kanyang denomination. But all of us are Christians, right? Baptist, Methodist. Because we all believe in the Lord Jesus Christ. Ang Baptist, ano ang mayroon sila? Matatag sila sa salita ng Diyos. Pero less of the Spirit. Tama po ba? Less of the experience. Kasi hindi masyadong pinaniwalaan ang gifts of the Holy Spirit. So they don't experience it. Tama? But you experience baptism of the Holy Spirit. You speak in tongues. Amen? Our language to our Father. And this would edify us, will build us our faith. Amen? And then samahan natin ng Word of God. Ang tatag natin. Ang saya-saya ng buhay natin kapag gano'n. Amen po ba? At ganon kayo. Ganon tayo. Nasa atin yon. Amen. Kaya lang balikan natin. Balik-balikan natin. Yun yung nangyari sa amin. Parang nangyari sa Israel. Ang gusto ng Diyos ay relationship. Tama? Na maranasan siya. Anong ginawa ng Israel? Habang tumatagal, sila ay nagiging relihiyon. Pwede rin na maging relihiyon ang isang totoong church. Ang relihiyon, sinusunod yung gusto ng tao. Amen? Di numero. Pero, ang relasyon sa Diyos, kapag mayroon tayong relasyon sa Diyos, nag-yield tayo sa Kanya. Kasi siya ang Panginoon. Pag sinabi ng Holy Spirit, do this, we do that. Pag sinabi ng Holy Spirit, speak my word, you have to speak the word because He is the Lord. And you are not. I am not. Pag sinabi ng Panginoon, preach this, then I have to preach. In the past months, maliwanag na sinabi sa akin ng Panginoon, teach my people to trust me. Yung inawit natin, very powerful yun sa akin. Sabi ko, bakit kaya? Bakit Lord? Bakit trust? Sumunod lang ako. Ang preaching ko, sunod-sunod. Months na, trust. Yung pala,
may mangyayari na bagyo, lindol, scandal. Ang sinasabi ng Lord, I need to prepare you to trust me. Na kahit madaanan nyo yan, andyan ako. Hindi ako nawawala. Nananatili ako. Nakasubaybay ako sa inyo. At ako ang inyong kalakasan. Habang nangyayari yan, ako ang inyong maasahan. You can lean on me. You can depend on me. You can rely on me because I remain as I am. Loving you unconditionally, providing you till the end. Amen po ba? Praise God. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kailangan lalo tayong lumapit sa Kanya. Intentionally, magpipray ka talaga. Intentionally, we speak in tongues. Amen. Para makahugot tayo, para makita natin ang nais na ipakita ng Diyos sa atin. Hallelujah. Praise God. So, yun yung sinasabi ko kanina. No? Sorry, hindi ko na kiklik ng eksakto lang. Okay? So, yun yung sinasabi. Di tayo marunong manalangin ng tama, ng wasto talaga. Perfect prayer. Pero kapag ang Holy Spirit nandyan na, let Him lead. When the Holy Spirit says, kapag naramdaman natin, bakit parang gusto kong umiyak? Umiyak ka. Pag sinabi ng Holy Spirit, lumuhod ka. God is doing something. Amen? Because He is Lord. Glory be to the living God. Praise God. Ano ang sinasabi ng talata? And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen? So lahat daw yang nangyayari sa atin, sa iyo, sa pamilya ninyo, sa church, lahat yan inalaw ni Lord. At ang dulo niyan, kabutihan para sa ating lahat. Yung mga pagkukulang natin, mga pagkakamali ko, pagkakamali ninyo, sa leadership ng church namin, mga pagkukulang ko bilang pastor, mga pagkakamali ko, pagsasama-samahin ni Lord. Tuturuan niya ako. Ito yung tama. Gawin mo to. Dadalhin ko doon kayo sa kung ano ang plano ko na sa inyo. At yun ay hindi magbabago. Amen? Who can thwart the plans of God? No one. Amen? Because He is all-powerful. Kaya kahit na ano pa ang gagawing pangungontrol ng tao sa politika, pangontrol ng tao sa tahanan, si tatay masyadong authoritarian. O di kaya si nanay yung naging authoritarian. Amen. Still, the Lord is working. In the church, still, the Lord is working. At dadalhin niya tayo sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Amen? Praise God. So tatanggapin na natin yung sinasabing, amazingly, Jesus says, conformed glory, a glorified body. Amen? Pansinin niyo dyan sa ibaba. Moreover, whom He predestined. Sino man yung kanya nang itinadhana, kanya ring tinawag. Ang sino man kanyang tinawag, kanya na ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala o hindi na pababayarin ng kanilang pagkakasala, tayong lahat yun, di ba? Amen. He also glorified. Past tense na nga eh. Tama po ba? Ibig sabihin, nakalaan na, nakaplano na, eto ka. Ito yung glorified body mo. And your glorified body is like the body of my Son. Dadalhin kita doon. Nakatadhana ka doon. Kaya nga, be excited, tatanggapin na natin yung ating glorified body. Malapit na. Sino dito ang naniniwala na malapit na niyang tanggapin ang kanyang glorified body? Parang ayaw niyo yata. Di ba tayo ngayon, kung ano nung ginagawa ng mga tao?
nagpapaganda, nagpapaputi, yung mga medyo kayumanggi, nagpapaputi, yung mga kayumanggi naman, di ba? Yung mga maputi naman, gustong magpapamorena, di ba? Di natin mawari na, di ba? Kung ano nung iniinom, di ba? Ini-inject sa katawan, ano ba yung glutathione ba? Tama? So, kakainom ng, nagkamali, malatayon yung nainom. Diba? Ang daming pinapahid sa mukha, di ba? Para lang hindi masyadong kumulubot. Di ba? Iba-ibang klaseng sabon na pampaganda, di ba? Kasi gusto natin na maging maayos. May longing tayo to be beautiful or to be good looking. Tama ba? Meron tayong desire to stay. Kaya nga, di ba, maraming nagpapa-stem cell. Okay? Kausapin mo katabi mo, sabihin mo, nag-stem cell ka ba? Pero alam niyo ba, nakakatuwa si Lord. Kailan lang? May nagyaya sa another testimony of the goodness of the Lord. Siyempre, para sa akin, yung stem cell, okay lang yan. Pero wag yung parang vain ka kasi gusto kong gumanda. O gusto kong bumata. Para sa akin, okay yan. At tinatanong ko naman yung anak naming doktor. Ang sabi niya, okay lang naman yan pa. Sa akin, okay lang yon. Kung medyo magkaroon ng para bang bagong lakas yung mga organs mo. Tama ba? So, parang naisip ko yun dati. Pero alam niyo ba, siguro 3 weeks ago, may nagyaya sa akin. Sabi niya, Pastor, kasama misis mo, asawa ko, sa 4 kami, punta tayo ng Germany. Tapos, bawat isa sa atin may budget, 1 million stem cell. Sige, nagpakipot pa po ako. Pero sa loob ko, sige. kahit na hindi matuloy yung stem cell, basta makapunta ng Germany. Pero, may ganun, di ba, sa ngayon. Hayaan ko lang, kung will ni Lord, maganap yon. Tama po ba? At sana pagbalik ko, kasi next year pa yon. Sana pagbalik ko, may makita kayo, kumapal na ba yung mukha ko? Nawala na ba ang kulubot ko? Amen. Pero ang point ko dito, asamin natin yung pagbabago, yung kaningningan, kagandahan, kaluwalhatian na hindi magtatagal, tatanggapin na natin. Na hindi ko na ilulong na, Lord, pabay mo pa buhay ko. Kaya mag-stem cell ako. Kasi, ang glorified body ay wala ng katapusan, wala ng pagkabulok, wala ng kamatayan, wala ng kahinaan, wala ng karamdaman. Ang glorified body, a perfect body, just like the glorified body of Jesus. Amen? Tandaan mo ang mukha ng katabi mo ngayon. Tandaan mo. Tapos, pagka dumating si Lord, kita-kits. Kitang-kita tayo. Uy, ikaw pala. Wow, grabe. Halos hindi kita makilala. Amen? Excited ba kayo dyan? Ako, excited ako dyan. Amen. Praise God. Yan. Anong sabi ni John? Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God. It has not yet been revealed. Di ba? Hindi pa. But we shall be. But we know that when He is revealed, when Christ comes, we shall be like Him. Amen? For we shall see Him as He is. Makikita na natin siya kung sino siya, ano talaga siya, personally. Bakit? Kasi meron ka ring mga mata na makakakita na noon. Kasi glorified eyes ka na. Kasi may glorified body ka na. Amen? Nakakatakot pag dumating si Lord, wala ka, hindi ka pa sa glorified body. Malulusaw ka. Amen po ba? But when He appears, we shall be like Him and we will see Him as He is. Amen? And everyone who has this hope in Him
Ano daw ang gagawin? Purifies himself just as he is pure. And we are purified by the Word of God, purified by the blood of Jesus. Dapat continual confession. Amen. Cleansing by the blood. We are being purified by the Holy Spirit. Amen. Stay away from corruption. Stay away from sinning. Kasi naghihintay tayo, nag-anticipate tayo sa Panginoon. So mga kapatid, eagerly and perseveringly awaiting. Nabanggit siya natin kanina. Amen. So dito, yung last na natin na slide. Nandito po ito sa Titus. Yung kanina na binasa natin. Yan. So ano gagawin? For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying godliness. So i-deny na natin yung any ungodliness. Dahil naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, i-deny natin ang mga gawain. We have to deny what is godless. Ayaw na natin nun. Amen? Live soberly. May control na pamumuhay. Amen? Temperate kind of living. Balanced kind of living. Tamang assessment sa sarili. Ano pa? Worldly lust. We should live righteously. Matuwid na pamumuhay. And makadiyos na pamumuhay in this present rebellious age. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our Lord Jesus Christ, who gave himself us that he might redeem us from every lawless deed. Magiging obedient na tayo sa salita ng Diyos. Ang mga asawang babae ay magpasakop na. Ang asawang lalaki ay ibigin na siya ng kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Purify the self. Amen. At dapat, higit sa lahat, zealous tayo for good works. Amen? I'm sorry, I have to tell you this. Ang problema namin, may maliit lang kami na space. Kayo, ang problema ninyo, ipi-fill in ang mga space. Mga kaluluwa yan na wala pa sa Lord. And that is your assignment. We are praying to transfer to a bigger place. Although marami na kaming outreaches, at marami na kaming leaders ready to open outreaches, house churches. Amen? I'm sorry na binanggit ko yan kasi sayang yung space. Kaya niyo itong punuin. Amen? At kahit na magtatlong service pa kayo or kahit na 4 na service pa kayo, the Lord has enabled you to have this facility for a purpose. Magagamit nyo ito, dadalhin kayo ng Lord sa ganon, na ang inyong mga upuan dito ay aapaw kasi magra-rise up kayo. Dadalhin kayo ni Lord doon sa bigatin niya, sa puso niya, bigatin ng soul. Anong sabi dyan? God purifies for himself his own special people, zealous for good works. At wala nang ibang good works na magawa tayo, kundi ang paghahayo. Yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Go and make disciples of all nations. Napakahalaga nito. Bakit? Kagaya ng isang ama, kapag umaalis o magulang na umaalis, katakot-takot na bili niyan, kinakausap ang mga anak. Yung panganay, kinakausap. Ganito, magbakasyon muna kami, pero ganito gawin ninyo. Pero babalik kami. Amen. Si Jesus, may iniwan sa atin na utos.
That is a great responsibility because that is from the great God and Savior we have. And that is a great assignment because this assignment is the lost. Amen. At tayo, hindi lang responsible dito. Tayong lahat ay accountable. Mananagot tayo sa Panginoon. Pagbalik niya, hahanapan niya tayo. Where have you been? What have you done? Have you finished the Great Commission that I have entrusted you before I was gone? Amen. Trust in God, your Savior, your Redeemer. Trust the Holy Spirit. Dadalhin niya kayo doon. Dadalhin niya kami doon. Amen. Praise God. Before closing, may gusto akong sabihin sa inyo. Tugma yung kwento nung kasama namin sa church. Dati kami nandyan sa Vegan, malapit sa kabila lang yan, Vegan Street. Katapat ng yung elementary school dyan, Burgos Elementary School. Walking distance lang yan. Diyan sila nakatira. Kumpare ko siya, elder ng church. Meron siyang bingot. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral, high school lang. Pero sa kanya ko na ranasan na grabe kong gumalang sa pastor. At first, meron kaming over familiarity pero nag-adjust siya. Kasi alam niya na pastor ako. Masipag sa church. Although before, nawala rin siya sa church. Pero bumalik. Kasi hinahatak uli ni Lord. To cut the long story short, 3 years ago or 2 years ago, na heart attack. Pero bago na mangyari yun, pumunta sa bahay. Dinalaw ako. Imagine ninyo, yung member ang dumalaw sa pastor, dapat ako dumalaw sa kanya, di ba? Tapos sabi niya sa akin, Pastor, hindi magtatagal, grabe yung mangyayari na spiritual battles. Sinabi niya yun. Ako naniniwala kasi sinabi niyo ng scripture eh. Di ba? And in these last days, grabe ang ating maranasan. But we have the power of God. We have the Holy Spirit in us. Nakasama natin sa digmaan. And then alam mo ba? Bago siya ma-heart attack, inilabas niya na i-display niya yung karakter na kakaiba. Pinagtatawagan niya yung mga kumpare niya, kamag-anak, mga inaanak, pinagtatawagan niya. Para siya nagpapaalam. At ako nga ang huling pinuntahan, maganda kanya mga sinasabi. And then, bago yon, nag-share pa ng gospel sa nagtitinda ng barbecue. Kahit na siya ganun, walang pinag-aralan, may bingot, physically hindi siya attractive. Pero, yung kaloob-looban niya, may pag-ibig, may habag, may pagtanggap sa kapwa, may concern sa kapwa. Napatanggap niya yon sa Panginoon. Umuwi siya sa bahay, nagtawag uli ng mga tao, tapos sinauli niya lahat ng mga hiniram niya ng mga bagay-bagay. And then, natake siya. Hindi na umabot sa ospital. Wala na siya. Ngayon, nasa libingan na siya. The very first time, hindi ko iniyakan ng ganong kalalim na iyak nung nawala ang tatay ko, nawala ang nanay ko. Pero nung nalaman ko, nawala na siya, I really wailed.
Sa pagwiwail ko, parang may panghinaya. Sana na-extend pa ang buhay mo. Sana na-ipakita ko pa ang pag-ibig ko sa iyo bilang isang pastor mo. Hindi man siya physically attractive. I know. Yung kaloob-looban niya ay being glorified. Dumaan siya sa maraming suffering. Financial suffering, etc., etc. Pero alam ko, pag nagkita kami, pag nagkita-kita tayo, pag salubong kay Lord, it's a different egay. May team song siya. Alam niyo yung team song niya? Yung inawit natin kanina. God is the strength of my heart. Sinasayaw niyo yun pagka Christmas party namin. Ginagaya niya si Michael Jackson. Yung may kasamang moonwalk ba ang tawag noon. Pero now is already a memory. But in that memory of Him, I also see the goodness of God, the glory of God, and the soon glory that God is going to give us. Amen. And what kind of glory is that? Mga kapatid, surpassing glory, unparalleled victory, wonderfully redeemed body. Basahin niyo ang 1 Corinthians 15. Nandoon yan. A greatly blessed hope. And amazingly, Jesus' conformed body. Amen. And we can trust God. We can trust God in His words. We can trust the Holy Spirit. We can trust the Word of God. Na kung ano man nakasulat dyan, malapit nang maganap. Tatanggapin natin lahat. Amen?